morning everyone. My name is Shani Claire Montibon and today I will be discussing my report video presentation entitled Scope and Sequences of Art from Grade 1 to Grade 3. Ang edukasyon sa sining arts ay naglalayong paunlarin ang kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa sining bilang bahagi ng kultura, pagka-Pilipino at pag-unawa sa mundo. Sinusunod nito ang spiral progression, ibig sabihin inuulit ang mga konsepto at kasanayan bawat taon pero mas pinapalalim at pinapahusay habang umaangat ang mga baitang ng bata. Para sa grade 1 to 3, ang focus ay pagpapakilala, pagpapalawak at pagmaster ng mga pangunahing proseso sa sining tulad ng creating, paggawa o paglikha, performing, pagpapakita o pagganap, observing, pagmamasid, responding, pagsagot o pagbigay ng reaksyon. Ating tatalakayin ang mga proseso ng arts simula sa grade 1 hanggang grade 3. Sa grade 1 hanggang grade 3 ay merong performing, creating, observing, and responding. So, magsimula tayo sa grade 1. Grade 1, first performing. Dito sa performing, pagpapakita ng sining gamit ang katawan o boses, ginagawa, hindi sinusulat o ginuguhit. For example, paggaya ng mga basic movement tulad ng waving, jumping sa art activity. Another example is pagkanta ng simpleng song na may actions. And another example pa is pag-acting bilang isang hayop sa storytelling. Yun yung mga arts sa performing. Let's proceed to creating. Sa creating, pagbuo o paggawa ng isang artwork gamit ang imagination at materials. Example na lang dito is pagguhit ng bahay o puno o pamilya. Another is pagkulay ng mga shapes tulad ng circle, square, diamond at iba pa. Another is pagputol at pagdikit ng colored paper para gumawa ng collage. Yun yung mga example ng creating sa arts. Observing. Ang observing, ito ay pagtingin, pag-aaral at pag-obserba sa mga bagay sa paligid o sa artwork. For example is pagtukoy sa kulay sa isang larawan. Halimbawa, tanungin mo ang iyong mga learners sa susunod, anong kulay ng araw, anong kulay ng dahon. Sa pamamagitan ng pagtanong mo sa kanila is nagkakaroon ng observation ang iyong learners sa mga artwork sa kanyang paligid. Another example is pagtingin sa pattern sa classroom, like for example, stripe, dots, yung mga ganun. Through that is nakaka-observe inside the classroom yung bata kung anong mga artwork ang makita niya inside the classroom. Another is pagtingin sa shape sa paligid tulad ng circle, square, diamond, rectangle at iba pa. Nagkakaroon din ng observation sa artwork sa pamamagitan ng mga tanong na iyon. Responding. Sa responding, ito ay pagbibigay ng reaksyon o sagot tungkol sa artwork o nakita nila. For example, pagsabi kung ano ang nagustuhan nila sa isang drawing. Another is pag-share kung ano ang nakikita nila sa isang painting. Ang performing, creating, observing at responding ay nagkakaugnay at magkakaroon ng koneksyon sa bawat isa. Kasi una ay naka-perform yung bata, next is maka-create na siya ng bagong sining at dahil naka-create siya ng bagong sining, makaka-observe na naman siya at maka-response sa sining na iyon. Kaya connected sila each other. Next is grade 2. Sa grade 2, halos pareho pa rin ang process ng grade 1, pero mas advanced na kaunti, mas detailed, controlled at creativity ang output ng bata.
First is performing. Sa performing, pagpapakita ng art skills gamit ang katawan, kamay, boses. Pero mas may control at mas maayos kesa sa grade 1. For example, pagpapakita ng tamang paggamit ng crayons, brush o clay. Another is pag-acting ng simple scenes tulad ng pretending to be rain or sun or animals. Another is pagpapakita ng basic dance or movement and patterns. Creating. Dito sa creating, paggawa ng artwork na mas detalye at sariling ideya. For example, pagguhit ng mas kompletong larawan tulad ng bahay plus environment. Another is paggawa ng collage na may 3 to 4 materials tulad ng paper, yarn, and leaves. Another example is pagpinta ng simple landscape tulad ng araw, bundok, at may mga damo. Observing. Sa observing, mas malalim na pagtingin at pagsusuri sa color, shapes, line, texture at patterns. For example, pagkilala ng patterns tulad ng zigzag, spiral, checkered sa artwork. Another is pag-obserba ng light and dark color sa drawing. Another example is pagtingin ng real object, halimbawa flowers, mga chickens, at paglalarawan sa shapes at colors. Responding. Sa responding, mas malinaw na pag-express ng opinion tungkol sa artwork. For example, pagpili ng artwork na gusto nila at pagsabi kung bakit. For example, I like it because it is colorful. Another is pagkwento kung ano ang gustong ipakita ng artist. Grade 3. Sa grade 3, the learners acquires basic knowledge and skills in art. Ibig sabihin, hindi lang sila gumagawa ng art, naintindihan na rin nila ang concept at nag-uumpisa ng mag-appreciate, pumuna ng mga paliwanag, magbigay ng opinion tungkol sa sining. First, sa performing, mas maayos at mas control ng nagpapakita ng art skills, marunong nang sundin ang steps o techniques. For example, pagpapakita ng tamang shading techniques, light to dark. Another is pagpapakita ng step-by-step drawing. For example, drawing a face with guidelines. Another example is pagpapakita ng simpleng choreography na may pattern kaysa sa grade 2. Sa creating, paggawa ng artwork na mas detalyado at mas maayos gamit ang basic knowledge tulad ng lines, shape, texture, form, and balance. For example, paglikha ng poster na may malinaw na layout. Another is pagpinta ng simple scenery tulad ng sky, mountain, trees, and shadows. Another is paggawa ng 3D art gamit ang clay. Simple like animals, fruit, and objects. Observing. Sa observing, mas malalim na pag-observe sa elements of art, color, line, shape, texture, form, value, and space. Nakakapansin na sila ng details. For example, pagkilala ng warm versus cool color sa artwork. Another is pag-obserba kung paano ginagamit ang light and shadow sa drawing. Another example is pagtingin sa patterns at symmetry sa mga artwork sa environment. Responding. Sa responding, nagbibigay ng mas thoughtful na reaction o interpretation sa artwork. Kaya na nilang magpaliwanag, hindi lang mag-describe. Like for example, pagbigay ng simple critic. Like for example, the student said, the drawing looks balanced because the objects are evenly placed. Another example is pagpapaliwanag ng message ng artwork. And another example is the artist used dark colors to show sadness. Diba napansin nyo na pare-pareho lang din yung process ng artwork from grade 1 to grade 3. Start from performing, creating, observing, and responding. Pero habang tumataas ang baitang ng bata, ay mas marami siyang natututunan or mas nag-i-improve siya sa kanyang artworks.